Ano po mayroon, Miss Leslie? Bakit mo ako pinapunta dito? Ano, may good news ako sa'yo, Marco. Hindi ka na magtatrabaho sa gabi. Bakit po, Miss Leslie? Tanggal na ba ako sa trabaho? Hindi Good news nga, 'di ba? Magiging regular ka na dito, kaya wag ka nang maghanap pa ng ibang trabaho. Talaga ba, Ma'am Leslie? Salamat po, Ma'am. Akala ko talaga matatanggal na ako. Mga katulad mo na masisipag at hindi mareklamo sa trabaho ang kinakailangan ng kumpanyang ito. Kaya ngayon na regular ka na, tumaas na rin ang sahod mo, kaya hindi mo na kailangan mag-overtime palagi. At saka, may oras ka na rin sa sarili mo para mag-relax, i-relax ang isip at puso. Maraming salamat po, Ma'am Leslie. Hindi naman po stress ang puso ko. Bakit hindi stress ang puso mo? May nagpapasaya na ba? Mayroon na po. At matagal na po, Miss Leslie. Miss Leslie, bakante ka ba mamaya? Oo naman. Bakante ako. Sige po, Miss Leslie. Alis na po ako. Balik na lang ako mamaya. Kakain tayo sa labas. Sige. Kita tayo mamaya. Aantayin kita. Salamat, Iho Marco, sa mga dala mong pagkain. Walang anuman ho, Lola. Bukas ho, Lola. Araw na ang trabaho ko. Mabuti naman, Iho, at nang hindi ka na palaging mapupuyat, at nang may oras ka na dyan sa puso mo. Kumusta na ba yung magandang babaeng pumarito noon? Okay lang siya, Lola. Lalong gumaganda. Mabuti naman at dahan-dahan ka ng tumatapang. Umaamin ka na gusto mo siya. Tama po, Lola. Pero, naguguluhan pa rin ako, Lola. Baka kasi mabasted ka? Naku, Marco, huwag kang matakot na ihayag ang nararamdaman mo sa mahal mo. Kung hindi ka magtapat ngayon na may pagkakataon pa, baka magsisi ka pagdating ng panahon dahil huli na ang lahat. Huwag mong hayaan na multuhin ka ng panahon dahil pinalampas mo ang pagkakataon. At hanggang what if ka na lang. Hindi naman ako takot mabasted po, Lola. Takot akong hindi ko mabalanse ang obligasyon ko sa mga kapatid ko at kay Leslie. Malalaki na mga kapatid mo, Marco, kaya hindi mo na sila bantayan lagi. At mas masarap mag-alaga na may kasama. At saka, Lola, may kasalanan po kasi ako sa kanya. Hindi ko kasi alam na napakahalaga pala nun sa buhay niya. Sa sobrang crush ko siya noon, sinadya ko siyang banggain para makakuha ng gamit niya. Kaya lang, Lola, yun pala ang huling regalo ng inay niya sa kanya bago mawala ang kanyang inay. Kaya nagsisisi talaga ako sa nagawa ko. Napakahalaga kasi nun para sa kanya. Iho, Marco, sa pag-ibig, puso ang pinapakinggan, hindi utak. Yan takot na yan. Nasa utak lang yan. Tsaka mo lang gagamitin yung utak kapag nasasaktan na ng husto ang puso mo para makamove on. Salamat po ng marami, Lola. Naliwanagan na po ako ngayon. Susundin ko na po ang puso ko, Lola. Magtatapat na po ako kay Leslie mamayang gabi. Mabuti naman, Iho. Alam kong sasagutin ka niya.